ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino among ihatod ang mga balita. Military operation nagpadayon sa Zamboanga, Sibugay. 10,000 na ang namakwit sa kahadlok. Ni ana ang ubang headlines. Task Force Davao nag-checkpoint sa sentrong bahin sa Davao. Pagsigurong dili malutsan sa musakay sa sitwasyon dito sa Zamboanga, Sibugay ug Basilan. Tulog ka lalaki nakuhaan og marijuana. Mga pulis gideploy sa Malalag diyang nagyera ang mga gwardya sa sagingan. Duha ka lalaki gipamusil, usa ang patay. Mga priso na ilang versyon sa Pilipinas Got Talent. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Maayong hapon kapamilya. Nagpadayon ang military operation dito sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Diin ginakubkob sa mga sundalo ang gitaguan sa grupo sa mga armadong nagpailang sakop sa MILF. Punteriya sa operasyon militar ang naay warrant of arrest. Nabalakan niini ang ubang Muslim sa Davao. Labi na nga 10,000 na ang namakwit sa kahadlok nga mapagan. Nagapatrol, Michelle Robin. War is indiscriminate and born out of anger. All-out justice is sober and fair. Niuyon ang mga Muslim sa Sirawan, Davao City sa pagbasura ni Presidente Benigno Aquino III sa panawagang all-out war para nila di angayang madamay ang walay labot sa naitabong mga atake sa uwang bahin sa Western Mindanao. Labi na sa Albarca, Basilan, diin 19 ka mga sundalo ang nangamatay. Nanginaot ang mga Muslim sa Davao City nga maundang na ang kagubot sa Basilan kay nabalaka sila nga kung magpadayon ang engkwentro tali sa mga sundalo ug mga rebeldeng MILF. Daghang mga inosenteng sibilyan ang posibleng madamay. Mga anak ma'am, ano jud ang mga anak ma'am kay wala na edukasyon ma'am, isa anang edukasyon. Dili man ta gustuhan ng samok. Ug diri sa ato sa Mindanao dili ta gustuhan ng samok. Ug kinsa man galing na kasala sundalo o katubang mga tawhan ha, imbestigaran na sila, dapat imbestigaran sila. Gigeneralize nila ang halos sobra sa katunga siguro sa kuan karon gusto og negosasyon. Bisan gibasura na sa presidente ang panawagang all-out war. Gikuyawan gihapon si Muhammad Katido kay naa siya'y mga paryente sa Basilan. Sa kabalaka murag makuang gitana kay siyempre yang mga parente tuwa dito. 35 na ang nangamatay sukad ni Ulbo ang bakbakan sa Albarca. Kaysa gunsun sab ang atake sa Lanao del Norte ug Zamboanga, Sibugay. Kagahapon milusad og airstrike ang Air Force sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Kabahin kini sa all-out justice nga gideklara ni Presidente Benigno Aquino pagukod sa mga responsable. 3 days siguro, masigurado na natin mag-clear yan. Dahil pag sinabi natin clearing operation sa idahan-dahan dahil ang kautusan, mahigpit po ang kautusan. Tulo na ka mga wanted criminals ang nadakpan sa operasyon sa militar sa Payao, Zamboanga, Sibugay. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Dungan sa tensyonadong sitwasyon sa Basilan ug Zamboanga, Sibugay, mihimo og checkpoint ang Task Force Davao sa sentrong bahin sa syudad. Hinuon, gikalipay kini sa katawhan. Nag-checkpoint ang Task Force Davao uban ang Anti-Crime Unit diha sa Quezon Boulevard dool sa opisina si LTO 11 Davao City. Aron dili malutsan sa mga grupong musakay sa tensyonadong sitwasyon sa Basilan ug Zamboanga, Sibugay. Gipasabot sa Task Force Davao, walay ikaalarma ang katawhan. Ang ilang presensya sa sentrong bahin, paniguro lang. Seguridad sa Davao City, sir. Dili kita masudlan sa mga naiplano diri nga magbuhat og dili maayo diri, sir.
Hinoon, gikalipay pa kini sa katawhan para mas luwas ang syudad. Mga dipinsa po kayo sa atong syudad ba? Mas safety po ang mga katawhan rin. Okay kay na kay parang makuha nga atong seguridad kay labi na karong panahon nga delikado. Naka-full alert karon ang AFP ug PNP sa Mindanao. Human ang sunod-sunod nga engkwentro sa Basilan ug Zamboanga, Sibugay. They've been there for the last 6 months, so slowly the Miulbo ang kagubot diha sa sagingan sa Malalag, Davao del Sur. Diyang naay nagpinusilay sa sagingan, usa ka balay ang naigo, may na lang kay uway na samdan. Nagapatrol si Francis Magbanwa. Nag-deploy na og usa ka team sa SWAT ang Davao del Sur Provincial Police ngadto sa sagingan sa Barangay Lumbia, Malalag, Davao del Sur. Human nagpinusilay ang mga gwardya sa sagingan sa AMS ug mga landowner. Pati na mo lisanga. Grabe na mo kurog. Kami nagkamang-kamang namin rin kay ingon na ko pa umangkon min ako. Nay sulod ay mo gawas gud ay mo gawas. Grabing buto. Kapilat eh. Gada katulo ka hugna oy. Tago-tago pod, ginirbyos. Walay gireport nga nasamdan o namatay sa insidente pero nabangag ang atop sa balay ni Vicenta Dagaang nga naigo sa saag nga bala. Maayo na lang kay walay naigo sa iyang pamilya. Ug naa pa ang mga bata aning tungod maigo na sila. Dugay ng problema ang bikil sa sagingan sa Malalag nga misangko na sab kani adto sa kagubot. Temporaryong nakasinati og kalinaw ang mga residente dinhi sa Lumbia sa Malalag, Davao del Sur sa milabang mga bulan tungod kay tingtanong paman sa saging. Apan karong ting harvest na sab, nabalakan na ang mga ginikanan kay basin unya maangin ang mga bata sa ilang lugar sa kagubot tali sa mga landowners ug claimants. Away ito ng mga nagclaim ng may-ari doon sa banana plantation. Pinipigilan nila yung mga pag-harvest ng banana. Gipaniguro sa Davao del Sur Police, kontrolado na ang sitwasyon ug ilan ang ginaimbestigahan kinsay mga responsable. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Tulo ka mga lalaki gidakop kay nakuhaan og marijuana ug lalaking nagsimhot og solvent nakuhaan og shabu. Nagapatrol, Colonel Tokmo. Napriso sa Santa Ana Police Station si Pedi Ed Palina human makuhaan og upat kataas nga sachet sa gituhang shabu alas 12 kagani ang kadlawon. Naatlan sa mga nagpatrolya ang pulis ang suspek nga nagsimhot og solvent diha sa Purok 2 Barangay 76-A Davao City. Dihang gikapkapan sa pulis, nakuha ang mga sachet sa gituhang shabu nga nagkantidad og 4,000 pesos. Kusog mo kayong kuan mo diri sa mga kanang kawat ug kanang sugal. So, mo to ganina nagkandak may patrol timingan siya. Ipailawom sa drug test ang suspek samtang hikay na sab ang kasong paglapas sa Presidential Decree 1619 o ang bawal sa paggamit og solvent ug possession of illegal drugs. Arestado sab sa mga sakop sa San Pedro Police ang tulo ka mga lalaki human makuhaan o gidudahang pinaogang marijuana diha sa Purok 12 Barangay 76-A Bocana, Davao City alas 2:30 kagani ang kadlawon. Naila ang mga suspek nga sila alias Isboy Palconit, Manuel Conde ug Bermor Dalucan. Sumala sa mga barangay police, giduol nila ang mga suspetsado dihang nagsaba-saba kini samtang nag-inom. Busa dihang gipangkapkap ang mga bulsa nakuha sa mga suspek ang marijuana. Grupo na sila. So, na nakadagan nakadakpan na mo anto. Gilimod hinuon sa usa sa mga suspek ang pasangil. Tinood na sa mga kawat wala mi anay. Gipaslak una sa prisuhan ang mga suspetsado samtang gihikay na ang ilang kaso. Colonel Tokmo, Patrol ng Pilipino. Bibo ang pagsaulog sa mga priso sa Davao City Jail sa National Correctional Consciousness Week. Kagahapon gihimo nila ang Jail Got Talent 2011. Nagapatrol si Diana Waban. Nag-contest ang mga inmate gikan sa City Jail Annex sa cheer dance. Nga makabilib kaayo ang ilang pagsayaw. Nga napay mga stunts sama sa pyramid formation sa ilang cheer dance. Ang uban, gawa sa stunts, naa sila'y chant. Pero nalingaw ang tanan dihang dungan silang nanayo og budots dance. Subay kini sa Davao City Jail sa ika-16 nga National Correctional and Consciousness Week. Sa 1,564 ka mga inmates sa Davao City Jail, 145 niini mga babae. Mga livelihood na mo dire, tapos labaw sa tanan ang pagbalik loob na ako sa Diyos. Ito
yung kick-off day, a one-week celebration from 23 to 29 October. Yung theme is pagbabagong buhay, abot kamay, tuwid na landas ating gabay. Kagahapon, mausab ang Jail Got Talent. Dinhi, nagpabilib si Jean Iway sa iyang talento sa acting ug pagkanta. Mensahe niya, patas nga pagtagad sa mga taong naiapan sa panglawas. Kahit ako po isang pangit, huwag niyo po humusgahan. Pagsayaw sa pang-abilidad ni Brian Adalid, nga gawa sa baton nga props, napa siya'y stunt nga pagbuga og kalayo. So gusto na ako another variation sa kuan mo rinay pasabog gamay. Sexy dancing sab ang gibidang talento ni Mariano Failmar nga napay backup dancer. Medyo nakuha ng among kamingaw kay naay program na lipay mi. Gikan sa siyam ka mga contestant, gipili ang top 3. Third place si Jean Iway, second place si Melky Cortez, ug first place si Hernie Alcano. Para ma-uplift yung ng mga inmates na nasa loob, and at the same time also social awareness dun sa public. Nalingkamot mi nga bisag nami diri sa sulod, mamahimo gihapon kaming produktibo nga citizen nga lumulupyo. Ang mga kalingawan subay sa National Correctional Consciousness Week, Diana Waban Patrol ng Pilipino. At tangi sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Duha ka lalaki gipamusil usang patay. Ug Barangay Kawayan, Kalinan, Davao City gisulong sa team kapamilya. Congratulations sa ating Vaseline Big Time Kapamilya Week 2 and 3 Grand Winners! Erlinda Macoy Cruz and family, Georgie Mello and family. Talagang big time ang saya ng kanilang all-expense paid trip to Manila. Nag-sightseeing sa Ocean Park, nag-bonding sa hotel, at nanood ng ASAP Rocks live. Lahat ng yan, hatid ng Vaseline Big Time Kapamilya. Narito naman ang winning families for Week 4 and Week 5 draws. Every week, may mananalo pa! Keep on sending your entries. Para panood mo sa Rock. Muchísimas gracias. Init kaayo. Suddenly, muulan. Suddenly, muinit usab. Suddenly, magkakasakit. Igo pa ba ang iyong proteksyon? Pagsilin adlaw-adlaw. Most prescribed by doctors, batok sa grabing suddenly. Silin, protektodo, bisag unsang panahon. Number 1 siya in my beauty regimen. It's my one and only. May iba pa ba? It's the only one I know that has Hair Reborn technology that makes hair our number 1 asset. Get hair reborn from the real number 1, Cream Silk. Brilliant game that was. Galing ng last Hey, Nana! Eating with your bare hands? So primitive. It's Pinoy style. Tikman mo to. Iwi! What's iwi? Oy, panalo to ha? Oh, ano tinitingin-tingin nyo dyan? Chibog na! Silver Swan Soy Sauce. Huli ang kalidad na panalo sa taste mo at anumang lutuin. Silver Swan Soy Sauce, ang original na champion sa panlasang Pinoy. At half Pinoy. Usang patay dihang gipamusila ang duha ka mag-uuma diha sa Mawab, Compostela Valley Province kagabi. Nahitabo ang pagpamusil diha sa tulay sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Mawab. Sa investigasyon sa Mawab Police, nagbaktas pa uli sa ilang bunkhouse si Benjamin Duropan ug Jomar Cosio gikan naginom. Si Jomar naigo sa tiyan ug bukton ug gitambalan na sa Davao Regional Hospital diha sa Tagum City. Samtang si Benjamin namatay tungod sa samad pinusilan sa ulo. Nasayrang na kinikasong murder kaniadto. Patalikod atong paglakaw atong Domingo naghapon diri na siya sa lungsod. Na kay sa liyon sa maning kamot na lami anig trabaho. We cannot yet speculate sa motive because the investigation is still ongoing. We hope na we can recover siya para he can aid us in our investigation. Gi-turn over sa Protected Areas and Wildlife Division sa DNR ang kinitang Milo o Civet sa Palm Street, Barangay Mintal, Davao City, kaganihang kadlawon. Human kini gitangag kon gihangkab sa iro. Sanglit idlas gisulod og sako aron nga dili makabuhi. Gibana-bana ang kapin usa ka tuig ang pangidaron sa Milo. Sagad ginakaon sa Milo ang mga klase-klaseng prutas ug usa sa paboritong pagkaon sa Milo ang kape. Din ang liso sa kape nga ikalibang sa Milo mo'y pinakamangahal nga kape sa tibuok kalibutan.
Kapamilya Nabibo ang taga Barangay Kawayan, Kalinan District, Davao City sa pagbisita sa ABS-CBN Davao Team Kapamilya nga nakigdula kanila sa exhibition game sa basketball kontra sa Team Barangay Kawayan, Kalinan. Atol sa halftime ng hatag og daghang papremyo ang Team Kapamilya. Midaog ang Team Kapamilya sa score nga 88-74. Ang exhibition game kabahin kini sa ika-46 nga araw ng Barangay Kawayan ugmang adlaw, Oktubre 26. Karong gabi, mudayo na usab sa St. Jude buhangin ang Team Kapamilya para sa lain na usab nga exhibition game. Number 11, 15 second shot clock. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Lalaki giaresto sa NBI sa kasong pagpanguot sulod sa usa ka mall. O container van nga hapit ng mahagbong sa sapa giaksyonan na. Production number ang paglalaba, mag-user 5-in-1 na. May 5-in-1 na galing para sa labadang malinis at mabango. 5 pesos lang. Ganda habis liko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna. Tamang-tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy. Eto, may cinnamon pa. Para mas masarap ang I love you. Ma? Kuha mo, ha? Gawin mong timpla niya dahil love mo siya. Nescafe Classic. Ang imong gipangita nga kahumot og proteksyong naaprubahan na. Naa sa Baygon Katol with Floral Scent. Isug batok sa lamok dengue. Ug adunay kahumot na siguradong magustuhan mo. Baygon Katol with Floral Scent. Kining bahina hatod kaninyo sa Baygon Scented Coil. Pahinumdom sa mga nagmotor, mag-amping gyud mga kapamilya. Kagabi, tulo ka mga tao ang nasamdan dihang nagbangga ang duha ka mga motorsiklo diha sa magtuod kanto Diversion Road, Maa, Davao City. Napangos sa kamot ug tiil ang 16 anyos nga driver nga si Bernabe Tautan. Ug ang angkas niining si Patricio Arais. Nabunal sab ang angkas nga si Maricris Reyes nga pulos sakay sa Honda Wave. Pulos wala nag-helmet ang mga samaran nga gipangdala sa SPMC para matambalan. Migawas sa investigasyon sa traffic section sa Talomo Police. Misugat sa Honda Wave ang TMX nga motor. Nag-helmet ka wala? Wala sir. Ang sakay nimo? Wala pod mitanan. Ang sakyanan nga TMX nga motorcycle mi sa opposite lane, opposite direction. So collide sila. Usa ka lalaki arestado sa kasong pagpangawat og kuwarta. Sumala sa complainant, sulod sa mall nahitabo ang pagpangawat. Diin gikuot ang pitaka nga naay sulod nga 50,000 pesos. Nagapatrol, Rodrey Salas. Gidako pinagi sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation ang 21 anyos nga si John B. Maynukaw. Kinsay gireklamong responsable sa pagkuot sa pitaka sulod sa bag ni alias Cherry sulod sa usa ka mall niadtong Sabado sa gabi. Natingala lang ko na after mga pila ka minuto. Pero nakuratan ko nga, naabri kalit akong bag, din pagdano ako, wala na akong wallet. Nag-text si John B. ngadto kang Cherry bahin sa iyang pitaka. Busa iyang gisumbong sa NBI nga mo'y mihimo og operasyon. Nabawi sa NBI gikan kang Maynukaw ang wallet hasta mga ATM cards. Pero wala na ang kwarta. Pero gilimod sa dinakman nga iyang gikawat ang pitaka. Sa kuan ma'am, taxi. Karwas ko ma'am. Nakita na ko. We'll be filing a case of theft against kining sa atong nadakpan nga si alias Carlo. Pasakahan na og kasong theft si Maynukaw. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Migawas nga extortion ang tuyo sa pagpanunog sa mga rebelding NPA sa packing house sa Sumifro dito sa Laak, Comval Province niadtong Miyerkules. Nagapatrol si Elric Ayo.
Gikumpirma sa 10th ID nga extortion ng tuyo sa mga rebelding NPA sa pagsunog nini sa packing house sa Sumifru sa Sitio Sibuli, Barangay Kapatagan o sa masakyanan sa Sumifru sa Barangay Dilimdim, Laaconval Province natong Miyerkules sa buntag. The real truth is they are extorting money from our investors. Tungod sa nitabo, gikumpirma ni Vice Mayor Christopher Jovita, gadaghang negosyante sa Laak anang hadlok. Ang gusto ko lang, gumagalaw din yung mga otoridad natin, lalo na yung sa peace and order. Ang lapit-lapit lang yung detachment dyan. Gipangita pa sa mga sundalo ang sakop ni Marilo Saco alias Ka Marlon sa Guerrilla Front 33 kamo responsable sa pagsunog. Elric Ayo, Patrol ng Pilipino. Giaksyonan na sa barangay ug sa Orange Grove Subdivision ang gireklamong container van nga naanod sa pagbaha nitong Hunyo 29 sa kadlawon niadtong miaging semana. Usa ka patroller ang misumbong nga hapit na kining matagak sa Matina Pangi River og delikadong magbara o galing mubaha og usab. Karon nahawas na ang container van og naplastar na sab sa ibabaw. Gipanghabwa na sab ang mga sulod niini og isunod na ang pagkuha niini. Pull out nila kay kaduha kinahanglan na sa tag-iapod ang kanang property nga gibutangan nila. Kapamilya, ipasibaw ang inyong mga opinyon, ipahibalo ang mga problema o isyu sa komunidad. Dinhi sa Bantay Patrol, pinagi sa Facebook, ilike ang Facebook page sa TV Patrol Southern Mindanao. O dinhi nyo i-post ang mga picture o video. Ayaw kalimti pag-post ang detalye sa inyong balita. Apil inyong pangalan o contact number. Pwede sab ninyong itawag sa telephone number 296-1911 o cellphone number nga 0905-9006-006 o kaha i-email kini sa tvpatrolsm@gmail.com o atong balikon ang atong official Facebook page nga TV Patrol Southern Mindanao. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Armed Forces Chief of Staff mibisita sa mga puwersa sa Mindanao. O peso na ay tambag para sa mga aplikante sa trabaho. Keep on doing the things you love. Drink Enervon Prime. There is just no retiring when your passion is never ending. Drink Enervon Prime with higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally. So you can keep on doing the things you love. Passion never ends. Enervon Prime. Di na mo puga na powers sa Sun Magic Zone, Mindanao. Kayang pinakabarato nga unlimited loads gikan sa Sun, maka-text na sa tanang networks nationwide. Kinsira ang Call and Text Unlimited nga naay 50 texts to all networks. Ug ang Gis nga Text Unlimited naay 40 texts to all networks. Maabot na ang tanan kay kusog na kayo ang powers. Di ka mapildi diri. Mag-level up na sa Sun Magic Zone, Mindanao. Pinakamalaking reality singing competition nasa Pilipinas na! X Factor Luzon! Magsisimula na ang paghahanap. Abangan ang audition sa inyong lugar. Visayas, Mindanao. Do you have the X Factor? Coming soon only on ABS-CBN. Sa tinguha ni ining pag-amping o pag-amuma sa kapatanunan, iawhag nako ang mga kaigsuonan karong Nobyembre 11, salmot sa First Kapamilya Rally. Dalit kaninyo sa City Government of Davao, Dolly 11, NCCC Mall, ug ABS-CBN Davao, usa ka lingkod kapamilya, Trabaho Patrol, ang Davao City Peso Job Fair, karong Oktubre 28 sa NCCC Mall Activity Hall. Kalita, kapamilya! Mibisita sa mga major commands sa Mindanao si Armed Forces Chief of Staff General Eduardo Oban. Live, nagapatrol, Roderey Salas. Roderey?
Paul, pasado alas 2 miabot si General Uban ug usa ka oras lang siya nakig-meeting sa mga opisyal sa Eastern Mindanao Command. Gipasabot ni General Eduardo Uban tumong sa iyang pagbisita nga sayron ang sitwasyon sa mga tropa sa Mindanao, apil ang East Mincom ug paghatag og moral support sa pwersa. Karong mihimo sila og operasyon para hatagan og hustisya ang mga nangamatay nga mga sundalo. Subay sa all-out justice nga order ni Presidente Benigno Aquino. Giklaro sab ni General Uban nga gisugdan na ang investigasyon sa Basilan nga nagtumong pagtumbok asa nagkulang ang militar. It's an all-out justice. Yes. All-out justice is pursuing these lawless elements and putting them behind the bars. Una bibisita sa Eastern Mindanao Command si General Uban, gikan na siya sa Western Mindanao Command. Diin tuwa dito karon ang bakbakan sa Payaw, Zamboanga, Sibugay. Paul. Roderick, gibaniog nga naay nasuko sa Aquino administration sa pagdala sa insidente sa Basilan. Naabay report nga nakuha kabahin sa posibleng destabilization plot. Paul, giklaro hinuon ni General Uban nga walay destabilization plot ug dili loyalty check ang iyang pagbisita sa mga major commands. Paul. Salamat, Roderick Salas. Gilubong na ang gipatay nga Italianong pari sa Arakan Valley, North Cotabato nga si Father Fausto Pops Tentorio. Dungan sa lubong gipangayo sa mga kauban niini sa Pontifical Institute for Foreign Mission nga himuon sa gobyerno ang tanan aron masilutan ang responsable sa pagpatay kang Father Pops sa tugkaran sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Kidapawan City. Gilubong si Father Pops. Naanay artist sketch ang Arakan Valley Police sa suspect sa pagpatay apan admitado ang PNP. Naglisod sila pag-ila, kinsa ang suspect. Sa bahin sa mga paryente ni Father Tentorio nga miabot gikan Italy, hustisya sab ang ilang gipanawagan. Che questa sua azione iniziata possa proseguire o dal PIME o dai Filippini, insomma, poi il resto conta poco. Ang unang gusto nila mangyari nga talaga mahuhuli talaga ang dakpan talaga ang kung sino ang gumawa nito, ang killers. Certamente che vengano puniti soprattutto i mandanti, credo che più che l'uccisore. Ang gusto niya talaga nga mahuli ang lalo na hindi lamang ang kung sino nagpatay, kung sino, lalo na ang nasa likod nito. Gidasig sa Public Employment Service Office Conpeso ang mga aplikante. Mangandam na sa mga dokumento para dalira nga maka-apply sa trabaho atol sa Peso Job Fair Trabaho Patrol. Nagapatrol si Elric Ayo. Sa Kalayaan Trabaho Patrol Job Fair, datong June 12, 2011, 233 ka mga aplikante ang nadawat on the spot. Usa nila, si Vivian Lumapak, karon accounting clerk na siya sa usa ka dagkong kumpanya nga nagahimog beauty products. Try ako na mag-apply and then blessed naman po na tanggap po ako sa trabaho na hard on the spot. Giba na ba na ang 5,000 ka mga trabaho